Ay, naku po, ano ba nangyayari sa mundo ng show business? Sunod-sunod po yung mga nagkakaroon ng kaso ng estafa. Ito po ay pinangunahan noon ni Luis Manzano. Kung natatandaan nyo yung kaso ng flex fuel kung saan iniuugnay si Luis Manzano. Pero awa naman ng Diyos, siya po ay absuelto at yung mga may-ari yata ng flex fuel ay tuluyan ng kinasuhan. Ngayon naman po, isa na namang kilalang artista ang naaresto dahil sa estafa. Ito pong si Ricardo Cepeda. Sabi po dito sa GMA News, Ricardo Cepeda arrested in Caloocan for alleged estafa. Ricardo Cepeda was nabbed at 11 a.m. by operatives of the Criminal Investigation and Detection Unit under Police Major Don Liapitan. Si Ricardo Cepeda po ay dinampot sa Caloocan City ng mga otoridad sa kasong syndicated estafa. The 58-year-old Cepeda, also known as Richard Go, was nabbed by operatives of the CIDU under Police Major Don Liapitan. Siya po ay inaresto ng bandang alas 11 ng umaga sa Maypaho following a warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 12 Executive Judge Gemma P. Bocayo Madrid in Sanchez Mira, Cagayan. Samantala, sabi naman po ng anak ni Richard Cepeda na si Mark De Seguera na ang kanyang tatay was wrongfully accused. Sabi ni De Seguera na si Cepeda was a product endorser of a sales company. Nako, ganyan din po ang nangyari kay Luis Manzano. Si Luis ay ginawang parang brand ambassador or product endorser o kung ano man ang tawag nyo doon para dyan sa flex fuel na yan. At siya ay binigyan ng pwesto pero kalaunan siya po ay nag-resign dahil parang may naaamoy din siyang anomalya. At tama naman siya kasi right after nung siya ay nag-resign, nilapitan na siya ng ibang mga investors ng flex fuel at humihingi ng tulong sa kanya na maibalik yung mga perang na-scam sa kanila ng flex fuel. Kalaunan ay isinama rin si Luis Manzano sa mga inireklamo. Pero eventually, as we all know, si Luis po ay hindi na isinama sa reklamo nang mapatunayan nila na wala po talagang kasalanan si Luis Manzano. Parang ganito rin ang kaso ni Richard Cepeda dahil siya po ay product endorser tulad ng sinasabi ng kanyang anak na si Mark De Seguera. The company offered an investment scheme which he had no knowledge nor participation of, which paid people a big percent profit monthly, guaranteed with advanced payouts in monthly post-dated checks. Eventually, the checks started bouncing, so the investors filed estafa cases against everyone who they thought was part of the company, including Ricardo, who was just the celebrity model. Sabi pa ng anak niya sa isang Facebook post. His lawyer can easily prove his innocence by presenting a copy of DTI showing the company is a sole proprietorship and his name is not there. Also, his name appears nowhere on any of the said investment MOAs and post-dated checks. Dagdag pa ni De Seguera. Pero as of 12 a.m. ngayong October 10, malabo pa raw makalabas ng kulungan si Ricardo Cepeda. Ayon po dito sa balita, walang banggit ang misis ni Ricardo Cepeda na si Marina Benipayo tungkol sa kinahaharap na kaso ng aktor. Samantala, ang usap-usapan niya ay mahihirapan di umanong makalabas ng kulungan ang aktor dahil mas mabigat daw ang syndicated estafa kesa sa simpleng kasong estafa. Kasi po kung yung simpleng kaso ng estafa ay bailable, ang syndicated estafa po ay hindi. Life imprisonment ang kaparusahan nito pag napatunayang nagkasala. Itinatanggi ng kampo ni Ricardo na alam niya ang tungkol sa pang-i-scam di umano dahil brand ambassador lang ito ng nasabing kumpanya na nangako ng malaking kita sa mga mag-i-invest sa kanila. Pero nung dinala na po si Richard Cepeda sa presinto, marami pa pala nang hihintay sa kanyang warrant of arrest doon. So paano niya kaya malulusutan agad yan? Ayon po sa Article 315 ng Act number 3815 or otherwise known as the Revised Penal Code,
any person or persons who shall commit estafa or other forms of swindling as defined in Article 315 and 316 of the Revised Penal Code as amended shall be punished by life imprisonment to death if the swindling estafa is committed by a syndicate consisting of 5 or more persons formed with the intention of carrying out the unlawful or illegal act, transaction, enterprise, or scheme, and the defraudation results in the misappropriation of monies contributed by stockholders or members of rural banks, cooperative, samahang nayons, or farmers associations, or of funds solicited by corporations, associations from the general public. Doon po kasi may tulog si Ricardo Cepeda dahil ang dami po niyang warrant of arrest. So kailangan siguro ni Richard ng magaling na abogado para mapatunayan naman niya kung talagang siya po ay walang kinalaman dito at siya ay brand ambassador lang ng nasabing kumpanya. Isa pang sangkot sa gantong kasong estafa ay itong si Yexel Sebastian at ang kanyang partner na si Mikey Agustin. Alam na po natin ang nangyari dito. Yung mga nagko-complain sa mag-asawang ito ay nagpunta sa programa ni Raffy Tulfo at doon nagreklamo. Nakausap pa nga nila si Yexel, nakausap nila yung NBI kung anong klaseng investigasyon ang gagawin ng NBI. Kaya lang, naisahan sila ng mag-asawang ito. Dahil kahapon, October 9, lumipad patungong Japan ang mag-asawang Yexel at Mikey. Itong kasong ito ay tungkol din sa investment scam. Ano ba yan? Puro investment scam na lang. Nagpapatunay na tayong mga Pilipino ang gusto natin easy money dahil napangakuan ng malaking porsyento ang balik ng kanilang pera. Tayo po ay nasisilaw sa ganun dahil gusto natin tumubo, maging doble ang ating pinaghirapang pera. Kaya lang, may mga gantong pagkakataon na sila ay nagiging biktima ng scamming. At madalas pa nga nito hindi na naibabalik ang pera ng mga investors o ng mga taong na-scam. Tulad na lang nitong ginawa ng mag-asawang Yexel at Mikey. Sila po ay tumakas dahil magkausap pa lang sila ni Raffy Tulfo sa programa nito. Tapos kamokat-mokat mo, nakaalis na papunta ng Japan. Ang dami nga nagtatanong paano nakaalis kagad itong dalawang ito papunta ng Japan? Unless sila ay meron na talagang ticket or sila ay pre-booked na. So, paano na yung mga investors? Paano yung mga pera nila? Yan kasi ang iniisip ko nung napanood ko sila doon sa programa ni Raffy Tulfo. Sa isip-isip ko, bakit kailangan yung kay Raffy Tulfo pumunta? Bakit hindi na lang kayo dumiretso ng NBI at doon kayo magreklamo para right there and then magawa ng paraan kung kailangan pumunta ng DOJ or sa korte para ma-issuean ng whole departure order itong mag-asawang ito. So, nung nakita ng mag-asawa na sila ay isinapubliko ng mga nagko-complain, dali-dali silang nag-empake at umalis papunta ng Japan. Ano ba ang iisipin natin kundi talagang sila ay tumakas? Kasi alam mong kayo ay may kakaharaping kaso. Kung sa tingin ninyo wala kayong kasalanan at mapapatunayan nyo na kayo ay inosente, bakit kailangan nyong umalis ng bansa? Bakit hindi nyo na lang hinarap itong mga complainants para magkaayos kayo or magkapaliwanagan kayo or para ma-i-air nyo yung side ninyo at masabi ninyo na kayo ay biktima rin or kayo ay walang kasalanan dito. Pero sa ginawa nyong yan, parang pinatutunayan nyo lang na kayo ay guilty. Pero ngayon pong araw na to, naglabas na ng statement si Yexel. Basahin ko po yung kanyang statement. Siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas ay tatanggapin ko. Maiayos lang ng malumanay at tahimik pero kabaligtaran ang nangyari dahil naging sobrang ingay na. Doon muna tayo
Kasi sabi niya, gusto niyang maiayos ng malumanay at tahimik. Pero kabaliktaran na nangyari, naging maingay na. Papaanong hindi mag-iingay ang mga complainants? Binlock niyo sila sa social media at in-unfriend ni Mikey yung ibang mga complainants. Paano kayo makakapag-usap? Gusto nila, nakausapin niyo sila, pero ayaw niyo magsalita. Tinataguan niyo sila. Tapos ngayon, mag-i-issue ka ng statement na gusto mong maayos, ng malumanay at tahimik. Kung noon pa man nakipag-usap na kayo, hindi aabot ng ganito to. Hindi sila makakarating kay Tulfo. Pero para sa akin, yun ang pagkakamali nila. Dapat dumiretso na lang talaga sila sa NBI. Tuloy ko po yung statement. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey at Zip. Kaya palagay ko, ito na ang tamang panahon. So ngayon sa statement niyang to, lumalabas na sila pa ang biktima. Dahil ngayon nangangamba siya para sa kaligtasan ng pamilya niya. But then again, kung noon pa man, kinausap niyo na yung mga investors o ito mga nagko-complain sa inyo, di maayos na sana. Hindi na kayo umantong sa ganito. Hindi niyo na kailangan tumakas at magtago. So, kinuwento niya na yung mga pangyayari. Hindi ko nalang babasahin yung buong statement niya kasi wala naman siyang binabanggit kung ano ang gagawin dun sa pera ng mga investors. Ito ba ang gusto mong maayos ang gusot na ito? Nag-issue ka ng statement, wala ka namang binabanggit kung ano ang gagawin sa pera ng mga investors. Kung ito ba ay maibabalik pa. Tapos magpapaawa kayo at gusto mong palabasin na kayo pa ngayon ang biktima. Kawawa naman itong mga nag-invest na to. Paano kayong magiging kawawa? Yung mga investors naglabas ng pera from 200,000 to 1 million. Nasaan yung pera? Nasa inyo. Tapos sabi nyo, wala sa inyo. At yung mga litratong lumalabas, nakatabi nyo yung bulto-bulto ng pera, ay sabi nyo, hindi sa inyo. Nagpakuha lang kayo ng picture. Nag-selfie-selfie lang kayo kasama ng pera. Sinasabi ng mga complainants, sa bank account ni Mikey, napupunta yung perang ibinayad nila. At nasaan yung sinasabi mong si Pantaliano ba yun? Bakit hindi lumalabas yung pinaka-main na taong involved dito na sinasabi mong siya ang may-ari? Dahil pinalalabas nyo na kayo ay investor din at dahil nakita nyo maganda yung magiging resulta ng investment ng hikayat kayo. So, in one way or the other, kung kayo ay talagang inosente at wala kayong kinalaman dyan, meron pa rin kayong tulog dahil kayo ang nag-recruit, sa inyo nagbayad, sa inyo ibinigay ang pera at hinulog ninyo sa bank account ni Mikey. Hindi nga daw nila kilala itong Pantaliano na to. Yun nga lang din isang pinagtatakhan ko dyan sa programa ni Rapi Tulfo. Nagawa nilang tawagan si Yexel Sebastian. Nakatawag sila sa NBI para humingi ng payo kung ano ang dapat gawin, kung anong mga hakbang ang dapat gawin. Pero wala silang ginawang move para tawagan itong Hector Pantoliano na to, na sinasabing siya ang may-ari. So ano ang saysay nitong statement ni Excel? Kung ang sinabi niya lang ay nangangamba siya sa safety ng kanyang pamilya, natural. Sa galit ba naman itong mga complainants na to Pero I'm sure, hindi sila gagawa ng paraan para itumba ka dahil ang gusto nila ay maibalik ang pera nila. At kung talagang totoo ang sinasabi mo na wala kang kinalaman dyan, kayo ni Mikey, bumalik kayo ng Pilipinas, harapin nyo ito. Patunayan nyo sa korte na kayo ay walang kasalanan. Maawa kayo dito sa napakaraming investors ninyo. Sa pagkakaintindi ko, umabot pa sila ng 400 katao na mga nagre-reklamo sa inyo. Nako, kapag yan ay napatunayan na kayo ay sangkot, syndicated estafa rin ang kalalabasan niyan. At yan ay may kaukulang parusa ng life imprisonment. So ngayon, hihintayin po natin. Babalik pa kaya itong mag-asawang to para harapin itong mga kaso nila? Or sila ay magpapawardi-wardi na lang, chill-chill na lang sila dahil limpak-limpak, bulto-bulto ang perang nakulimbat nila. Pero until such time, bibigyan po natin ng benefit of the doubt itong si Yexel at para din kay Ricardo Cepeda, patunayan nila kung sila ay walang kasalanan at hindi sila sangkot sa mga investment scam na ito. At ang isa sa naunang nakasuhan ng estafa na ngayon ay may sakit na daw at nanghihingi ng tulong sa DSWD ay itong si Jason Sa.
Ang huling balita po kasi ay naka-oxygen na ito at nanghihingi raw ng tulong at siya ay lumapit na sa DSWD dahil siya daw ay may pneumonia at kasalukuyang may saklay pa daw pag naglalakad. Ang kaso niya, syndicated estafa at large-scale illegal recruitment. Although ang pagkakaalam ko may mga na-dismiss na siyang mga kaso dahil yung mga complainant ay hindi sumipot sa mga hearing nila. Pero meron pa rin daw yata siyang natitirang mga kaso na kakaharapin. At siya ay pansamantalang nakalaya matapos siya magpiyansa ng 300,000 pesos para sa patong-patong na reklamong kriminal. Ay nako, ano na ba nangyayari sa mga personalidad natin? Sana nga ang panalangin natin malusutan ni Ricardo Cepeda itong kanyang patong-patong na kaso dahil patong-patong din po yung warrant of arrest sa kanya. Sana matulad siya kay Luis Manzano at mapatunayan na siya ay walang kasalanan at siya ay iniugnay lang. Mapatunayan din sana niya na siya ay brand ambassador lang at model lang ng kumpanyang yon. Dito naman sa mag-asawang Yexel at Mikey, kasalanan nyo na rin kung bakit nagmumukha kayong masama at basura sa buong Pilipinas. Dahil kung nung una pa lang ay kinausap nyo na yung mga investors, hindi kayo aabot sa ganito. Tapos, umalis pa kayo. Tumakas, sabi ng iba. Bakit kailangan yung umalis kung talagang kayo ay walang kasalanan? Papaano nyo na maipagtatanggol ang sarili ninyo kung wala naman kayo dito? Ay nako, sino naman kayang celebrity ang susunod at masasangkot sa kasong estafa? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.